Muling ginulat ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ang mga Europeo. Aalis nga ang Estados Unidos sa NATO, ngunit gagawin nila ito ng dahan-dahan. Plano ng Estados Unidos na bawasan ang ambag militar nito sa Alyansang Hilagang Atlantiko at ipasa ang malaking bahagi ng depensa ng Europa sa mga kaalyadong Europeo. Ayon sa pahayagang Spiegel, iniulat ito batay sa closed-door briefing ni Peter Exeta ng US Department of Defense para sa mga kasamahang Europeo sa punong tanggapan ng alyansa. Ayon sa pahayagan, plano ng Washington na repasuhin ang partisipasyon nila sa modelo ng pwersa ng NATO at hinikayat ang mga kaalyado na punan agad ang mga magiging kakulangan. Sa totoo lang, sinabi una hindi lang basta aalisin ng Estados Unidos ang kanilang mga sundalo mula sa Europa, kundi pati na rin ang kanilang mga misail ay ilalabas din nila. Kasama rin ang kanilang eroplano at hukbong dagat mula Europa. Kabalintunaan, inamin ng mga ministro ng depensa ng Europa na hindi man lang nila nagawang makipagkita sa Amerikanong katapat na si Peter Hegseth. Doon ay malinaw na ipinakita kung bakit sinabi ng Alemanya at ng Netherlands na hindi sila sasama sa Europa. Ang mas delikado, natuklasan nila kay Trump kung paano lusutan ang batas ng US, kaya magpapalabas sila ng tropa mula Europa. Ngayon, malinaw na kung bakit nagmamadaling bumuo ng bagong korpus ng hukbo ang Alemanya at Netherlands para protektahan ang mga bansang Baltiko. Ang pangalan ko ay Alexei Pichi. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, i-like ang episode na ito at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito para i-rekomenda ng mga algorithm ng YouTube ang episode na ito sa mas maraming manonood. Magpapasalamat ako sa inyong mga komento. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel kong Pichi News. Ang link ay nasa description ng video na ito. Kaya tinipon ng Pentagon noong nakaraang Biyernes ang mga matataas na opisyal ng NATO at inihayag sa kanila ang plano ng pagbabawas ng puwersa ng US sa Europa. Ayon sa paglilinaw ng German na pahayagang Spiegel, balak ng US sa ilalim ng NATO na bawasan ang bilang ng mga fighter jets ng halos 1/4, malaki ang ibabawas sa bilang ng mga strategic bombers at hindi na rin magbibigay ng mga submarino. Inaasahang babawasan din ang partisipasyon sa pagbibigay suporta sa pagbibigay ng mga destroyer, reconnaissance at strike drones, pati na rin mga refueling aircraft. Ayon sa mga kalahok, malinaw ang pahiwatig ng Amerika tungkol dito. Ang punto ay nagpasya ang mga Amerikano na malaki ang bawas sa kanilang mga armas at kadamitan sa Europa at ilalabas na lang ito. Sa kasamaang palad, tusong galaw ito ni Donald Trump na napag-usapan na natin dati. Sa Amerika, may batas na ipinasa noong katapusan ng nakaraang taon. Ipinagbabawal nito sa Amerikanong presidente na bawasan ng bilang ng mga tropa ang bilang ng mga sundalo sa Europa na mas mababa sa 76,000 sundalo. Mukhang nagpasya si Trump, sige, maaari naming iwan ang 76,000 sundalo pero ilalabas lang namin ang mga kagamitang militar mula sa Europa. Uulitin ko, ito ay mga fighter jet, mga eroplanong pang-refuel, mga bomber, mga sistema ng missile, mga drone at pati na rin ang mga bahagi ng hukbong dagat. Ipinihiwatig ng Washington na pananatilihin ang nuclear deterrence sa Europa pero nais ipasa ang mas malaking bahagi ng conventional defense sa mga bansang Europeo. Ipinaliwanag ng tagapayo ni Pete Hegseth ang posisyon dahil sa pagbabago ng pandaigdigang kalagayan. Sabi ng Estados Unidos, tumaas na ang gasto sa depensa ng mga kaalyadong Europeo at kaya na nilang mas malaking responsibilidad. Para sa Brussels, naging sorpresa ang mga ganitong plano. Inaasahan ng mga diplomatang Europeo ang unti-unting pagbabago, kumbaga dahan-dahan lang. Ngunit mas malawak pala ang saklaw ng mga iminungkahing pagbabawas. Kasabay nito, magiging napakahirap talagang palitan agad ang ilang kakayahan ng mga Amerikano. Kung ang kakulangan sa mga fighter jet, maaari namang bahagyang mapunan nito sa pamamagitan ng pagdating ng F-35. Ano ngayon? Ang Bundeswehr, ang kagawaran ng tanggulang pambansa ng Alemanya, ay inaasahang makakatanggap ng unang mga eroplano na ganito sa susunod na taon habang ang Polonya ay nakatanggap na ng unang 3 ganitong eroplano. Pero ang problema, walang strategic bomber na kayang magdala ng sandatang nuklear ang mga Europeo. Dagdag pa dyan, nananatiling problema ang pagpapalit sa mga aircraft carrier ng Amerika. Ayon sa ulat ng Spiegel, sa panahon ni Donald Trump, isinusulong ang NATO 3.0 na ibig sabihin kailangang agad akuin ng mga Europeo halos lahat ng konbensyonal na depensa ng kontinente. Sa alyansa, turning point na raw ito at bago magsimula ang Hunyo, pakinggan ninyo, ibig sabihin sa susunod na linggo na ito,
At ang mga kaalyado sa NATO ay kailangang maghain ng panukala para palitan ang mga kakayahan ng Amerika. At ang bagong modelo ng pamamahagi sa loob, pamamahagi ng pasanin, ay inaasahang formalisahin ng Washington sa NATO Summit na yung Hulyo. Si kalihim ng Estado ng Amerika na si Marco Rubio at ipinaliwanag na kailangan lang talaga nila ng tropa sa ibang reyon. Magdadagdag pa ako ng kaunting detalye. At ang briefing para sa mga Europeo ay isinagawa ni Alexander Welles Green. Para maintindihan ninyo, siya ang deputy ni Elbridge Colby, na deputy naman ni Pete Hegseth sa usaping pampulitika. Siya mismo ang naglobby noong 2025 para alisin ang access ng Ukraine sa intelligence data ng Estados Unidos. Siya ang taong naglobby para itigil ang tulong militar noong 2025. At si Elbridge Colby mismo noon ang naglabi ng idea na huwag bigyan ng intelligence data ang Ukraine, kaya napilitan ng sandatahang lakas ng Ukraine na umatras mula sa rehiyon ng Kursk. Gawa ito ni Elbridge Colby at deputy niya ang nagbriefing sa mga Europeo. Ipinakita niya sa mga naroroon ang konkretong mga bilang tungkol sa pagbawas ng partisipasyon ng Estados Unidos sa Europa. Mas radikal ang panukala kaysa inaasahan ng mga Europeo. Uulitin ko, akala ng mga Europeo kaunting pagbabago lang, pero tinamaan talaga ng mga Amerikano sa pinakamasakit na bahagi. Bawas ng isang katlo sa mga fighter jet, malaking bawas sa mga strategic bomber, pagalis ng parehong aircraft carrier na kasalukuyang nasa Europa, at dagdag pa rito, pagalis ng lahat ng submarino. Inailis ng Estados Unidos ang mga reconnaissance drone at binabawasan ang attack drone. Binigyan ng mahigpit na deadline ang mga Europeo at sa simula ng Hunyo, kailangan nilang magpakita ng plano kung paano at ano ang gagamitin. Bakit nagmamadali ng ganito? Ang dahilan ay, sa 7 at 8 ng Hulyo ay gaganapin ang taunang summit ng NATO sa Ankara, Turkey. Sa summit na ito, nais ng mga Amerikano i-anunsyo ang bagong modelo ng puwersa ng NATO kung saan basta aalis ang Estados Unidos mula Europa. Plano nilang i-anunsyo ito ngayong Hulyo. Para sa mga Europeo, halos lahat ng nabanggit ay malaking problema. Ibig sabihin, tulad ng sabi ko, ang F-35 ay napapalitan pa, kukunin ng mga Amerikano ang kanila at bumibili na rin ng ganitong eroplano ang Alemanya at Polonya para sa sarili nila. Pero sa strategic bombers, pakinggan ninyo, wala talagang ganitong eroplano ang mga Europeo. Sa totoo lang, wala talaga silang ganitong bombers. Hindi nila ito ginagawa, kaya problema kung kunin ng mga Amerikano. Ganyan din ang problema sa mga aircraft carrier. Tama si Trump, may problema talaga ang mga Europeo tungkol dito. Bukod dito, walang ganito ang mga Europeo at malamang hindi sila magkakaroon ng mga eroplanong pang-refuel sa himpapawid sa lalapit na panahon. Ito yung mga eroplanong nagre-refuel habang nasa himpapawid. Paalala lang, mahalagang bahagi ito ng konsepto ng labanan ng NATO na layuning mangibabaw sa himpapawid. Sinabi ni Welles Green na handa ang Estados Unidos na makipagtulungan ng malapitan sa mga kasosyong handang kumilos agad. At may ilang mga Europeo na tinanggap ito bilang isang hindi direktang banta na hindi sila poprotektahan ng Estados Unidos kung sakaling atakihin. Nakakatawa, sa pagpupulong ng mga ministrong panlabas ng mga bansang NATO, ipinaliwanag ni Marco Rubio, kalihim ng Estado ng US, na ang desisyon ay dahil sa obligasyon ng US sa Asia-Pasipiko, kanlurang hemispero at gitnang silangan. Sinabi ni Rubio na dapat tayong maging realistiko at ayon sa kanya, bigyan ng pagkakataon ng Estados Unidos na maghanda para sa laban sa dalawang harapan. Tanong, ano ang dalawang harapan? Iran at Cuba ba? Sabi ni Donald Trump, hindi plano ng Estados Unidos na makipagdigma sa China tungkol sa Taiwan. Uulitin ko, ibig sabihin, ayon sa plano ng kasalukuyang administrasyon ng Presidente ng Estados Unidos, may 3 operational zone sila. Ito ang kanlurang hemispero, dun mismo kung nasaan ang Cuba, ang rehiyong Asia-Pasipiko, dun kung nasaan ang China at Taiwan, at ang gitnang silangan, dun kung saan kasalukuyang may digmaan laban sa Iran. Sabi ni Trump, hindi tayo lalaban para sa Taiwan. Sabi ni Rubio, kailangan natin ng mga tropa para sa dalawang frente. Ayon sa lohika, nasabay na magkakaroon ng bigmaan laban sa Cuba at Iran. Inamin ni Ministro ng Depensa ng Alemanya Boris Pistorius na sa kanyang kamakailang pagbisita sa Estados Unidos at Canada, hindi siya nabigyan ng pagkakataon makipagkita kay Ministro ng Depensa ng Estados Unidos na si Pete Hegseth. May ibang prioridad ang pinuno ng Pentagon kaya nagtungo siya sa Security Conference sa Singapore. Ibig sabihin dumating ang isa sa pinakamahalagang kaalyado ng Europa pero basta na lang siyang tinanggihan, sinabing, pakinggan mo, hindi ikaw ang prioridad na yon. Sa wakas, kumikilos na ang mga Europeo sa ganitong sitwasyon.
Nagpasya Alemanya at Netherlands na bumuo ng bagong American Rapid Response Corps para sa depensa ng Baltic countries kung sakaling salakayin ng Russia. Ang punong tanggapan ng corpus ay nasa Münster, Alemanya. Pangunahing tungkulin ng corpus ang mabilis na pagpapadala ng maraming sundalo na inaasahang aabot sa 60,000. Ito ang pangalawang corps ng hukbong NATO para sa depensa ng mga bansang Baltiko. Ngunit ito ang una na nakatuon lang sa mga bansang ito. May nakahimpil na korps ng hukbo ang NATO na may punong himpilan sa Szczecin, Poland at responsible din ito sa Poland. Sa kabuuan, mabilis na tumugon ang mga Europeo sa lahat ng ito. Dito ako maglalagay ng 3 tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito o sa pamamagitan ng QR code na makikita sa inyong mga screen. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat!